Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3041. Tumangala si Rudy sa entablado kung saan nagaganap ang matinding labanan. Dahil tutok na tutok siya sa away ni Arnie kanina, hindi niya alam kung ano ang pangalan ng nasa stage. Ang nakikita lang niya ay ang taong iyon ay tila nasa isang pantay na labanan laban sa halimaw. Tumingin si Rudy sa entablado at sinabing, "I'm actually a little curious. Bakit sigurado kang matatalo si Leslie? Namatay si Leslie ng ganyan Kakilakilabot na kamatayan, ngunit hindi ka nag-react nang makita mo ang kanyang bangkay. Parang alam mo na ang mangyayari." Tumawa si Jackie habang sinabing, "Di ba nasabi ko na sayo? Nakilala ko ang Frostfire Wolf. Naturally, alam ko kung gaano ito kalakas." Tuwang-tuwang tumugon si Rudy, na para bang isang hindi kapani-pani walang curious na bata, "Then tell me in detail. Prituhin mo lang ito habang pinapalawak mo ang aking mga abot tanaw." Natural na nakita ni Rudy kung gaano kalakas ang Frostfire na lobo, ngunit hindi alam ni Rudy ang eksaktong lakas nito. Tumango si Jackie, matiyagang nagpaliwanag, ang likas na kakayahan ng Frostfire Wolf ay tinatawag na Frostfire Death. Isa itong teknik sa Upper Earth rank. Higit pa rito, na-master na ng Frostfire Wolf na iyon ang kasanayan sa ikalawang antas. Malapit na rin itong makarating sa huling yugto. Kahit gaano kalakas ang skill ni Leslie, Middle Earth rank technique pa rin ito. Mayroong isang buong antas ng pagkakaiba, kaya walang paraan na magagawa ni Leslie na tumayo laban sa Frostfire na lobo. Tumango si Rudy, biglang nagpakawala ng tawa, naalala ko na tinawag nila ang teknik ni Leslie na Sky Swallow ang Vines. Magagawa pa nga nitong lumunin ang langit, gaano kaya ito kalakas? Gayunpaman, ito ay walang kahanga-hanga. Matapos ipakita ng Frostfire Wolf ang kanyang mga kasanayan, ang mga baging ay ganap na natangay. Ang taong lumikha ng kasanayang iyon ay tiyak na nakakatuwa. Ito ay isang kahangahangang pangalan, ngunit ang kapangyarihan nito ay napakahina. Hindi ba siya natatakot na pagtawanan? Bahagyang tumawa din si Jackie. Ang pangalan ay talagang pambihira. Kung ito ay isang ultimate god rank technique, kung gayon marahil ang pangalan ay magiging mas angkop. Gayunpaman, ang pamamaraan ay isang Middle Earth rank technique lamang, ngunit kahit nasa itaas na ranggo. Pinangalanan pa rin ito sa ganoong paraan, na isang kumpletong biro. Nilinggan ni Rudy kung nasaan ang mga alagad ng Deer Pavilion. Sa sandaling iyon, ang mga disipulo ng Deer Pavilion ay nagpunas na ng kanilang mga mapagmataas na tingin, na nananatiling walang malasakit at mahinhin. Lahat sila ay may madidilim na tingin sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, namatay si Leslie sa isang kakilakilabot na kamatayan. Si Arnie ang mukhang nasa pinakamasamang kalagayan. Ang iba sa kanila ay may matigas na ekspresyon lamang, na para bang may libing sa loob ng kanilang pamilya. Si Arnie ay parang nawala ng buong pamilya, at maging siya mismo ay may sakit. Mapatla talaga ang mukha niya. Maging ang labi niya ay nakakatakot na puti. Bahagyang nanginginig pa ang mga labi niya na para bang may nag-aapoy na galit sa puso niya. Matapos makita iyon ay tumaas ang kilay ni Rudy habang natutuwang sinabi, "Feeling ko, galit na galit sa'yo si Arnie. Hindi ba niya gustong magsimula ng itim na bakal na taya? Bakit wala siyang ginagawa ngayon? Kung tayo kailangan pang maghintay, baka mawalan ako ng pasensya. Plano kong ipusto lahat ng meron ako." Bahagyang tumawa si Jackie. Hindi man niya tingnan si Arnie ng mga sandaling iyon, nai-imagine niya kung gaano kagalit si Arnie. Kabanata 3042. Talagang galit siya sa akin to the core, pero hindi iyon big deal. Sa umiikot na mundo, marami na ang nakakaramdam niyan. Paraan. Wala na akong pakialam kung meron pa. Isa pa, nagbago na ang itsura naming dalawa. Hindi niya alam kung sino ako sa lahat. Wala pa siguro siyang balak na simulan ang Black Iron Bet ngayon. Ang itim na bakal na taya ay hindi regular na laban, kaya siya ang kukuha. Priority. Sa sandaling magparehistro siya gamit ang token sa labas ng lungsod, agad siyang maililipat sa harap ng linya. Ang sandali. Matatapos ang laban sa entablado, ang mandirigma ang susunod na pumasok sa itim na bakal na taya. Medyo disday na sabi ni Rudy, mukhang napaka-confident ng lalaking iyon ngayon na para bang nagmamadali na siyang simulan ang Black Iron Belt. Pero, parang wala man lang siyang lakas ng loob. Malamang na kailangan niya ng 2 araw na pahinga bago niya simulan ang Black Iron Bet. Walang iniisip si Jackie. Kung tutuusin, ang buhay ng isang tao ang pinakamahalaga. Nakataas ang kilay niya habang inilalabas ang token na iyon pag-aari niya. Pagkatapos ng matitinding talakayan, lahat ay nagsimula ng humina ang kanilang mga boses habang sila ay nagbubulungan sa isa't isa. Ang ilan ay tutok pa rin sa pag-uusap ni Arnie at Jackie.
Nakadikit na ang mata ng lahat sa stage. Kahit kailan, laging may ingay sa paligid niya. Kinasusuklaman ni Jackie ang mga ganoong kapaligiran, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Napatingin siya sa mga mandirigma sa paligid niya. Kung ikukumpara sa kanyang sarili, lahat sila ay tila mas excited. May mga hindi kapani-paniwalang nasasabik pa rin kahit na nawala sa kanila ang maraming mga espiritong kristal sa labanan ni Leslie. Maliban sa mga mandirigmang iyon na nawala na ng pag-asa matapos mawala ng lahat ng mayroon sila, karamihan sa iba ay may hitsura pa rin ng bloodlust sa kanilang mga mata. Napabuntong hininga si Jackie, pinaglaruan ang token sa labas ng lungsod sa kanyang palad. Bigla niyang naramdaman na wala ng dahilan para ipagpatuloy ang pananatili doon. Pakiramdam niya ay nag-aaksaya siya ng oras. Matapos mag-isip, gumawa siya ng desisyon. Kung tutuusin, pakiramdam ni Jackie ay walang paraan na madaling simulan ni Arnie ang itim na bakal na taya. Kahit na kanina pa nagyayabang, hindi pa rin nakarating si Arnie sa kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng pagsingil sa lahat ng walang ingat. Siya ay natural na hindi kapani-paniwalang maingat. Kahit na pagkatapos niyang sabihin ang lahat, hindi niya sisimulan ng madali ang pagtaya sa itim na bakal. Kung gusto niyang maghintay para sa kanyang laban, hindi alam ni Jackie kung gaano ito katagal. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malamig na tawa bago niya sinimulang ihagis ang kanyang divine senses sa Outer City token. Marahil dahil sa sobrang inis ni Rudy kay Arnie, tila nasasabik siya ng payagan niyang lumabas si Rudy. Ang mga labanan ng Coliseum ay hindi kapani-paniwalang matindi, ngunit ang mga kasanayan ni Rudy ay mas mahina kaysa sa iba, kaya hindi niya talaga kaya. Maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang tanging magagawa niya ay magsaya sa pananibik na natangay ng mga tao. Tumingin si Jackie kay Rudy at napabuntong hininga sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, maaari siyang magdala ng ibang tao pagkatapos niyang manalo. Kung hindi, hindi niya talaga alam kung paano pa niya dadalhin si Rudy sa loob. Ang labanan sa entablado ay tumagal ng humigit kumulang 15 minuto bago halos makuha ng mandirigma ang tagumpay. Pagkatapos ng battle, natapos, punong-puno ng dugo ang mga paa ng mandirigma habang lumalaban kahit na makatayo sa entablado. Gayunpaman, anuman ang mangyari, nanalo pa rin siya. Kanyang kapareha. Hanggat nanalo siya ng isa pa, makapasok siya sa gitnang lungsod. Ang matagumpay na mandirigma ay natitisad sa entablado, puno ng excitement ang mukha niya. Ang mga tagapag-alaga na nakamaskara ng bungo ay nagsimulang maglinis muli sa entablado habang malapit ng sumunod ang susunod na laban. Bago magsimula ang susunod na laban, ang mga tagapag-alaga na nakamaskara ng bungo ay gagawa ng scroll at pahihintulutan ang kalahok na pumili ng isa sa mga 5 hayop mula sa balumbon. Gaano man katindi ang labanan noon, walang emosyon pa rin ang mga tagapag-alaga yugto bago ang susunod na labanan. Kabanata 3043. Sa sandaling iyon, isang tagapag-alaga ang lumakad na may hawak na itim na scroll. Matapos makita ng isang tao ang balumbon sa kanyang kamay, agad na sumigaw ang tao sa pagkagulat, narito. Ang scroll sa caretakers. Puro itim ang kamay. Ang mga balumbon noon ay puti lahat, kaya bakit itim ang isang ito? Anong sinasabi mo? Itim ang scroll. My God! Parang totoo. Sa sandaling napagtanto nila na ang balumbon sa kamay ng tagapag-alaga ay itim, ang mga tanong ay nagsimulang pumutok sa lahat ng dako. Ang mga mandirigma na naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, lahat ay napalaki ang kanilang mga bibig sa pagkagulat, hindi napigilan ang kanilang nasasabik na mga ekspresyon. Medyo marami sa kanila ang nagsimulang matuwa. Napatingin ang lahat sa caretaker sa entablado bago tumingin kung saan nagkukumpulan ang mga alagad ng Deer Pavilion. Mukhang marami silang gustong sabihin, ngunit alam nilang may sasabihin ang caretaker na naaayon sa kanilang iniisip. Kaya, pinigilan nila ang kanilang nasasabik na emosyon habang nagpasya silang hintayin ito. Pagkarating ng caretaker sa gitna ng entablado, iniladlad niya ang itim na balumbon. Sa sandaling mabuksan ang balumbon, isang alon ng presyon ang bumaril kasama ang balumbon sa gitna. Dumaloy ito kung saan-saan, dahilan upang ang bawat mandirigma ay biglang nahihirapang huminga. Walang emosyong inihayag ng Skullmask caretaker, lahat ng gustong tumaya, mayroon kang 1 oras para magdesisyon. Makalipas ang 1 oras, magsisimula na ang taya ng itim na bakal. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagulat ang lahat. Katulad ng naisip nila, ang ibig sabihin ng itim na scroll ay hindi ordinaryong laban ang laban na ito, kundi isang itim na bakal na taya. Marami sa mga mandirigma na wala pa sa 100 Beast City ng ganoon katagal ay hindi pa nakakita ng isang itim na bakal na taya noon. Maging ang mga nakakita noon ay nasasabik pa rin na namumula ang kanilang mga mukha. Ang ilan sa kanila ay sumasayaw pa. Ang isang itim na bakal na taya ay kumakatawan sa sigasig, katapangan, at pagnanasa sa dugo.
Ito ay isang malaking sugal na hindi hahayaan ang kalahok na bumaba sa entablado bago ang kalahok ay nanalo. Ang mga limitasyon ay itinakda sa 1,000,000 mga kristal ng espiritu. Kahit na ang mas mababang taya ay itinakda sa 50,000. Kung nanalo sila, mayaman sila. Kung natalo sila, mawawala sa kanila ang lahat. Kahit sino pa ang nagsimula ng taya, lahat sila ay may 50-50 pagkakataong manalo at matamaan ito. Paanong hindi masasabik ang sinuman? Marami sa kanila ang nagsimulang huminga ng marahas. Lahat sila ay may gustong sabihin ngunit hindi makabuo ng mga tamang salita. Hindi napigilan ni Rudy na ibuka ang bibig habang nalilitong tumingin kay Jackie, mukhang nagkamali tayo. Galing talaga ng lalaking iyon. Magkaroon ng lakas ng loob. Sinimulan niya talaga ang itim na bakal na taya. Mas maganda siguro sa ganitong paraan. Mga taong kumikilos sa isang salpok. Kadalasan ay hindi maganda ang natatapos. Pakiramdam ko, hindi siya ganoon kahanda. Malaki ang posibilidad na mabaigo siya. Tumingin si Jackie kay Rudy, nakangiti ngunit walang sinasabi. Sa sandaling iyon, ang lahat ay patuloy na nakatingin sa pagitan ng caretaker sa entablado at ni Arnie. Walang ipinakitang emosyon ang caretaker, kaya natural na walang paraan upang sabihin ang anuman. Nakikita talaga nila ang ilang emosyon kay Arnie, ngunit kakaiba ang pakiramdam nito, novel drama. Iyon ay dahil sa gulat sa mukha ni Arnie, at unti-unting napalitan ng galit at kakulaitan. Kabanata 3044. Hindi masabi ng mga tao sa kanilang paligid na ang mga alagad na nakaupo sa likuran ni Arnie ay labis na nababalisa. Sabi ng isa sa mga disipulo mula sa Deer Pavilion, Arnie, paano ka naging walang ingat? Hindi ba napag-usapan na natin ito? Maghihintay kami ng 1 o 2 araw bago simulan ang pagtaya sa itim na bakal. Ang pagsisimula nito ngayon ay hahayaan lamang ang iyong sarili na hindi handa. Dapat mong hayaan. Huminahon ka muna. Pagkatapos lamang ay magagawa mong kumilos ng may kumpiyansa sa entablado. Hindi namin kayang bayaran ang anumang pagkakamali. Namin na. Napag-usapan ang lahat, kaya bakit bigla kang nagsimula ng isang itim na bakal na taya? Pagkasabi nun, nagreklamo na rin yung iba sa Deer Pavilion. Pakiramdam nila ay masyadong padalos-dalos kumilos si Arnie. Naramdaman ng matinding titig ng lahat, at nakikinig sa mga reklamo ng kanyang mga kapwa-alagad, hindi kapani-pani walang naramdaman ni Arnie. Hindi makapaniwala. Napaawang ang labi niya sa sobrang inis. Sa sandaling may gusto siyang sabihin, ang tagapag-alaga sa gitna ng entablado ay muling nagsabi, ang humahamon para sa itim na bakal. Ang tawag sa taya ay Lucius. Mangyaring pumunta sa entablado ngayon din at piliin ang hayop para sa unang laban. The moment na sinabi ng caretaker na medyo marami na ang tao na tulala. Nagkamali ba sila? Ang nagpasimula ng itim na bakal na taya ay tinawag na Lucius. Hindi si Arnie yun. Napakayabang ni Arnie, sinusubukan niyang sabihin sa lahat na sisimulan niya ang isang itim na bakal na taya para linisin ang pangalan nila ni Leslie. Gayunpaman, ang taong nagsimula ng itim na bakal na taya ay hindi siya, ngunit may tumawag kay Lucius. Marami sa kanila ang nagsimulang tumingin sa kabuuan, nagtanong ng malakas, sino si Lucius? May nakakakilala ba sa kanya? Narinig mo na ba ang pangalang ito? Ang sino mang maglalakas loob na magsimula ng isang itim na bakal na taya sa sandaling ito ay dapat na isang disipulo mula sa isang malaking angkan. Dahil isa silang alagad mula sa isang malaking angkan, dapat ay medyo kilala sila. Kilala ko ang karamihan sa mga sikat na disipulo, ngunit hindi pa ako nakarinig ng sino man na may ganoong pangalan. Habang pinag-uusapan ng lahat ang bagay, tumayo si Jackie mula sa karamihan. Dumiretso siya sa stage, na ikinagulat ng lahat, pati sina Arnie at Rudy. Bahagyang nakabuka ang bibig nilang lahat habang nakatingin kay Jackie. Kawalang paniwala. Si Lucius iyon. Sinimulan na niya ang itim na bakal na taya. Isang wandering warrior. Sari-saring ideya ang nabuo sa kanilang mga ulo habang pilit nilang hinahanap ang mga salita. Huminga ng malalim si Rudy. Hindi katakataka na si Jackie lang. Nanatiling nakangiti. Alam na ni Jackie na hindi si Arnie ang nagsimula ng taya ng itim na bakal, kundi ang sarili niya. Huminga ng malalim si Rudy habang pinipigilan ang excitement sa kanyang puso. 100% ang tiwala niya kay Jackie. Hindi mahalaga kung gaano kabaliw ang mga ginawa ni Jackie, pakiramdam niya ay may mga dahilan si Jackie. Isa pa, para siyang Jackie. Talagang maaaring simulan ang itim na bakal na taya. Kilala siya ni Rudy, ngunit ang iba ay hindi. Lahat sila ay nadama na ang taong tinatawag na Lucius ay dapat baliw. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo, hindi lamang binago ni Jackie ang kanyang hitsura kundi pati na rin ang kanyang pangalan. Daang Beast City ang gagawin. Hindi naman sinasadyang humingi ng totoong pangalan ng isang mandirigma kung tutuusin. Walang masama sa pagbibigay sa sarili ng peking pangalan. Wala si Jackie.
Kaakibat para mabago niya ang lahat. Nang umakyat si Jackie sa entablado, nagkagulo ang lahat. Baliw ba talaga itong si Lucius na ito? Alam ba niya ang ginagawa niya? Alam ba niya kung ano ang mangyayari kapag hindi siya nanalo pagkatapos magsimula? Ang itim na bakal na taya. Bakit niya ginawa iyon? Mukhang masyado siyang confident sa sarili niya. Kahit na ang mga alagad mula sa mga high-grade clans ay hindi. Madaling magsimula ng mga black iron na taya. Tama na yan. Kahit na ang mga napiling disipulo mula sa mga angkan sa ikawalong baitang ay hindi madaling magsimula ng isang itim na bakal na taya bago maging ganap. Tiwala sa kanilang kakayahan. Kabanata 3045. Tingnan mo na lang si Arnie kanina. Paulit-ulit niyang sinasabi na sisimulan niya ang isang itim na bakal na taya, ngunit hindi niya ito sinimulan kaagad. Sa huli, ito ay dahil wala siyang tiwala sa sarili niya. Paano ang isang Wandering Warrior ay kumpiyansa na isipin na kaya niyang manalo ng 3? Magkasunod na tugma. Siguro hinayaan niyang mapunta sa ulo niya lahat ng passion. Nakipag-away siya ng malaki kay Arnie, at napunta siya sa itaas. Siya. Marahil ay hindi alam kung ano ang kinakatawan ng isang itim na bakal na taya, at kung ano ang magiging resulta. Gusto lang niyang year-on Arnie sa paggawa nito. Kahit na gusto niyang gawin iyon, tiyak na hindi na kailangan para dito. May sira ba talaga ang ulo niya? Iniaalay niya ang kanyang buhay sa linya para lang sa ilang karangalan. Mukhang immature lang ang lalaking ito. Ads by Pop Future. Tama, hindi lang iyon, pero baliw din siya. Obvious naman na hindi siya mentally sound. Ang lahat ng naroon ay sumabog sa talakayan, sinasabi ang anumang nais nila. Gayunpaman, halos walang nakadama na si Jackie ay may magagandang prospect. Kung tutuusin, ang hirap ng taya ng itim na bakal ay isang bagay kahit na ang mga disipulo mula sa mga high-grade clans ay hindi nang ahas na subukan ng madali, lalo pa ang isang Wandering Warrior na walang anumang background. Tila isang ganap na biro sa kanila ang mga kinikilos ni Jackie. Hindi napigilan ni Arnie ang pagtawa ng malakas. This time na ang tawa niya. Ang mga napiling alagad ng Deer Pavilion sa paligid niya ay tawanan din. Tumaas ang isang kilay ni Arnie at sinabing, siya ang pinakatangang Wandering Warrior na nakita ko. Napaka-joke talaga nitong si Lucius na to kaya hindi na ako mapakali sa kanya. Sa tingin ba niya magpapakita siya sa akin sa paggawa nito? Sa tingin ba niya ay titingnan siya ng mga tao sa isang mas mahusay na liwanag dahil siya ang nagsimula sa itim na bakal na taya? Sa tingin ba niya ay maswerte siyang pumili ng 3 sunod-sunod na mahihinang hayop? Ang mandirigma sa likod ni Arnie ay tumawa at sinabi, ang taong ito ay nagsimulang masyadong nasiyahan sa kanyang sarili pagkatapos makakuha ng isang kalamangan. Iniisip niya siguro na walang makakapantay sa kanya. Talagang hinahamon niya ang isang bagay na kahit na ang mga alagad ng mga high-grade clans ay hindi maglakas loob. Masasabi ng lahat na sinusubukan lang niyang mag-stand out. Pagkasabi niyo ay hindi na niya napigil ang matawa. Ngumuso si Arnie habang sinasabi, before this, I just felt like this guy is despicable. Ngayon parang ang tanga lang niya. Hindi dapat ako nag-abala sa isang tanga na ganito. Ngayon lang ako nagmumukhang petty. Dapat nating alagaan ang mga mandirigmang may sakit sa pag-iisip tulad niya. Pagkasabi noon ay hindi na napigilan ni Arnie ang pagtawa. Walang pakialam si Jackie sa mga tawanan o usapan sa paligid niya. Nang mga sandaling iyon ay nasa stage na siya, nakatayo sa harap ng caretaker. Tahimik niyang sinulyapan ang caretaker. Iyon ang unang pagkakataon na nakatayo siya ng malapit sa isa. Wala siyang maramdamang init na para bang isang kumpletong makina ang tagapag-alaga. Pagkatayo ni Jackie sa harapan, hindi nagatubili ang caretaker na iwagayway ang kanyang kanang kamay, na nagpapakita ng 5 figure mula sa itim na balumbon. Tumangala si Jackie at nanghihinayang napagtanto na isa lang sa kanila ang nakilala niya sa 5. Hindi niya maiwasang maiyak sa kanyang sarili. Puso na napakaraming makikita sa mundo. Nakilala niya ang nilalang na tinatawag na Thousand Feathered Beast. Ito ay parang pabo reel na may maningning na kulay sa kanyang mga balahibo. Ito. Mukhang hindi kapani-pani walang maganda ngunit nagdadala rin ng mapanganib na aura. Ang mga kasanayan ng Thousand Feathered Beast ay hindi tugma para sa Frostfire Wolf, ngunit hindi ganoon kalayo. Tinansya ni Jackie na marahil ito ang pangalawa o pangatlong pwesto sa 5 halimaw. Hindi pa nakita ni Jackie ang alinman sa iba pang mga halimaw. Wala siyang mahanap na sagot kahit na pinagdaanan niya ang mga alaalang iyon. Ay iniwan para sa kanya. Ang ilang mga hayop ay may kanya-kanyang hugis at anyo. Mayroong isang malaking daga, ngunit ito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa anumang ordinaryong daga, novel drama. May isa na may ulo ng isang leon na mukhang hindi kapani-pani walang matatag. Sa sandaling iyon, muling sinabi ng caretaker na nakamaskara ng bungo, basta. Tulad ng dati, mayroon kang 5 minuto para pumili.
Pagkatapos ng 5 minuto, kailangan mong pumili ng isang halimaw na kalabanan. Kabanata 3046. Ang 5 minuto ay higit pa sa sapat na oras. Sa totoo lang, matapos tingnan ang 5 halimaw, may sagot na si Jackie sa kanyang isipan. Kahit na medyo malas at pinili niya ang pinakamalakas sa kanilang 5, hindi ito malaking isyo para kay Jackie. Kahit gaano kalakas ang sila ay, dapat lamang silang bahagyang mas malakas kaysa sa Frostfire Wolf. Para sa kanya, walang isyo iyon. Kung ikukumpara sa kawalan ng emosyon ni Jackie, hindi ka pani-pani walang nasasabik ang mga manunood. Nang makita nilang sinimulan na ni Jackie ang itim na bakal na taya, laking gulat nila na hindi nila alam kung ano ang i-react. Nagkaroon sila dahan-daang huminahon, at nang makita nila ang 5 larawan sa hangin, parang nagmumura sila sa kanilang mga puso. Totoo ang lalaking ito. Pumipili na siya ng kanyang hayop. Pakiramdam ko ay may nakikita akong mga bagay-bagay. Mula nang matalo si Leslie sa laban, parang nananaginip na ako. Pakiramdam ko, nagtataka rin ako. Ang akala ko ay si Arnie ang nagsimula ng taya ng itim na bakal, ngunit hindi ko inaasahan na ito pala ang palaboy na mandirigma na nakipagtalo kay Arnie. Sa palagay mo ba ay mayroon siyang isang bagay sa kanyang manggas, o siya ba ay labis na nasasabik? Sa tingin mo ba talaga may kakayahan siya? Paano ka magsisimulang maniwala dyan? Kung talagang may kakayahan siya, kinuha na siya ng isang angkan bilang alagad. Paano pa siya naging Wandering Warrior? Kahit na ang isang alagad mula sa isang pangunahing angkan ay hindi basta-basta magsisimula ng isang itim na bakal na taya. Nakalimutan mo na ba kung gaano kahirap? Kailangan mong magkaroon ng 3 magkasunod na laban, at manalo sa lahat ng ito. Kahit na siya ay sapat na mapalad na pumili ng isang mas mahinang hayop sa unang round, walang paraan na siya ay maaaring maging maswerteng pumili ng pinakamahinang hayop sa bawat round. Maraming tao ang nagsimula sa pagtaya ng itim na bakal, ngunit 3 lamang sa bawat 10 ang makakaalis sa entablado at makakuha ng itim na bakal na medalya. Huwag isipin na ang taong ito ay talagang napakahusay dahil lamang sa marunong siyang magsalita. Tama ka, pero pakiramdam ko ay dapat walang mali sa isip ni Lucius. Lahat ng sinabi niya kanina ay parang pinag-isipan at malinaw. Parang hindi naman siya basta-basta kumilos. Walang paraan na gagawin niya ang isang bagay na walang katotohanan. Kung tutuusin, sa pagtaya sa itim na medalya, ang anumang kawalang ingat ay magdudulot sa kanya ng buhay. Imposibleng hindi niya alam iyon. Dahil alam niya ang lahat ng ito, dapat may dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Masyado kang mataas ang tingin sa lalaking iyon. Hindi mo masasabi na lahat siya ay makatwiran, mayroon siyang paraan sa kanyang mga salita. Pakiramdam ko, tanga lang siguro ang lalaking ito. Maaring ginawa niya ang lahat ng ito dahil tama ang sinabi ni Arnie kanina. Baka ginagawa niya ito para maging kakaiba sa karamihan at makuha ang atensyon natin. Tama na yan. Ang ilang mga tao ay gagawin ang lahat para sa atensyon. Pakiramdam ko ang taong ito ay hindi lamang mahilig magmayabang, ngunit may napakalaking kumpiyansa sa kanyang sarili din. Unti-unting lumabas ang lahat ng uri ng talakayan. Ang ilan sa kanila ay nadama na ang mga aksyon ni Jackie ay talagang may ilang kasanayan sa likod nila upang mamuno para maging confident siya. Gayunpaman, naramdaman ng karamihan sa kanila na si Jackie ay isang clown na desperado para sa atensyon. Kahit na ang mga disipulo mula sa mga high-grade clans ay hindi maglalakas loob na magsimula ng mga itim na bakal na taya ng ganoon kadali. Naglakas loob siyang gawin iyon para lang sa kapakanan ng pag-akit ng higit na atensyon. Karaniwang namamatay ang mga taong ganyan, at mas masahol pa ang kapalaran kaysa kay Leslie. Malamig ang mukha ni Rudy habang nakikinig sa lahat. Kung hindi dahil sa mga salita ni Jackie, sinubukan na niyang makipagtalo sa lahat sila. Kabanata 3047. Dati, susubukan ni Rudy na itama ang iniisip ng iba kahit nagalit siya sa mga usapan. Sa kabilang banda, si Jackie. Hindi kailanman nais na abala sa abala. Noon, pakiramdam ni Rudy ay hindi tama na gawin iyon ni Jackie. Sa ganoong paraan, hindi maintindihan ng lahat si Jackie, at susubukang insultuhan siya. Dapat ay sinubukan ni Jackie na linisin ang kanyang pangalan. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting naiintindihan ni Rudy kung bakit ganoon ang ginawa ni Jackie. Ang pagharap sa isang pulutong ng ganoon, gaano man kalakas ang isang tao at gaano man kalaki ang katotohanang sinabi niya, ito ay ganap na walang silbi. Walang paraan upang itama ang kanilang mga iniisip. Isa lang ang paraan para tumahimik sila, ang gamitin ang sariling lakas para pilitin silang tumahimik. Ang pinaka-excited sa kanilang lahat ay siguradong si Arnie. Pinilit siyang tumahimik ni Jackie, ngunit sa wakas ay nakahanap siya ng paraan para mailabas niya ang kanyang mga pagkabigo. Nang marinig niya ang mga usapan sa paligid ay agad na tumayo si Arnie sa kinatatayuan. Sumigaw siya, kung sino man ang nakakaramdam na si Lucius ay sanay, pwede bang gumising ka na?
Kung talagang napakatalino ni Lucius, paano pa rin siya magiging Wandering Warrior? Ang damit niya ay parang pulubi sa lansangan. Nakakita ka na ba ng isang mahuhusay na mandirigma na hindi maganda ang pananamit at nagpapakita ng kahangahangang aura? Paano sila magiging katulad ni Lucius? Ininsulto ni Arnie si Jackie, mukha daw pulubi si Jackie. Halatang exaggeration iyon. Hindi man ganoon karangya ang mga damit ni Jackie ay malinis at maayos pa rin. Ang mga damit ay hindi na punit kahit saan, ngunit sa mga mata ng isang tao mula sa isang mataas na grado na angkan tulad ni Arnie, ang malinis at maayos na mga damit na tulad niyan ay pagmamay-ari pa rin ng mga pulubi. Ang mga taong may marangal na kapanganakan ay natural na kailangang magsuot ng kaukulang damit. Ang kanilang buong kasuotan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 espiritong kristal. Huminga ng malalim si Rudy, pakiramdam niya ay nagsisimula na siyang mawala ng kontrol. Si Arnie noon. Masyadong kasuklam-suklam, kahit na nagmamalasakit sa kung ano ang isinusuot ng iba at ginagamit iyon bilang isang pag-atake. Malakas niyang pagpapatuloy, sinabi ko na ngang sinusubukan lang niyang mag-stand out at makaakit ng atensyon, pero wala ni isa sa inyo ang naniwala sa akin. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Paano ngang isang ordinaryong gumagala na mandirigma ay makapagsisimula ng isang itim na bakal na taya? Sa palagay ba niya ay napili siyang alagad mula sa isang angkan ng ikasyam na baitang? Isipin mo na lang kung gaano siya ka-arrogant noon. Parang sa tingin niya mas magaling siya sa lahat. Sinasamantala ni Arnie ang pagkakataon na tuluyang pababain si Jackie. Isa lang ang nasa isip niya na maging sanhi ng pag-atake ng lahat sa Lucius na ito. Maaaring nadama ng mga mandirigma sa kinatatayuan na ang mga salita ni Arnie ay medyo pinalaki at nagdududa, ngunit sumang-ayon pa rin sila sa ilang ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, ang kahirapan ng itim na bakal na taya ay malinaw para makita ng lahat. Halos lahat ng naruroon ay hindi maglakas loob na magsimula ng isang itim na bakal na taya. Napakahirap noon. Ang pinakamahalagang punto ay sila. Mamamatay kung hindi sila nanalo sa lahat ng 3 round. Maliban kung manalo sila, hinding-hindi sila makakaalis. Hindi man lang nila nagawang sumuko. Ito ay isang labanan na hindi matatapos. Ang sino mang medyo karaniwan ay hinding-hindi susubukan ang taya dahil ito ay masyadong mapanganib. Kahit na ang pagkapanalo sa Black Iron Bet ay makakakuha sila ng Black Iron Medal, ang titulo ng Black Iron Warrior, isang entry sa Central City, at ang paggalang ng lahat, hindi pa rin sila magsisimula ng itim na bakal na taya. Kabanata 3048. Ang malupit na katotohanan ay malinaw para makita ng lahat. Hindi nila maiwasang magtaka kung talagang baliw si Jackie. Ang mga talakayan sa paligid niya ay hindi nakaapekto kay Jackie. Mabilis na lumipas ang 2.5 minuto, at nagtaas siya ng isang kilay. Pakiramdam na parang wala ng dahilan para mag-alinlangan pa. Nilinggan niya ang tagapag-alaga, itinuro mismo ang libo hayop na may balahibo. Dahil hindi niya alam ang antas ng kasanayan ng iba pang 4 na hayop at kung ano ang tawag sa kanila, pipili siya ng isa na pamilyar sa kanya. Kahit na tinansya niya na ang 1,000-feathered beast ay nasa pangalawa o pangatlo sa 5 halimaw, inilalagay ito sa itaas. Katamtaman, walang pakialam si Jackie. Hindi ito makakaapekto sa anumang bagay. Iba ang caretaker sa iba. Wala siyang pakialam sa status o background ni Jackie. Isa lang siyang caretaker na naninindigan sa mga tuntunin. Pagkatapos pumili ni Jackie, ang iba pang 4 na figure ay naging enerhiya na wala sa hangin. Nanatili ang 1,000-feathered beast, unti-unting nagpapatigas. Matinding sinasalamin ng mga balahibo nitong kulay bahaghari ang liwanag. Parang nakatingin sila sa isang rainbow-colored phoenix. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, naalala na ang likas na kakayahan ng 1,000-feathered beast ay tinawag na deadly plume. Kaya lang, hindi niya alam kung gaano kabisado ng 1,000-feathered beast ang deadly plume. Matapos ang pagpili, itinago ng tagapag-alaga ang itim na balumbon at lumakad pasulong upang gumawa ng anunsyo para sa lahat ng mga mandirigma. Mayroon kang 1 oras para pumili. Ang itim na bakal na taya ay iba sa normal na pagtaya. Ang pinakamataas na limitasyon para sa isang Black Iron Bet ay 1,000,000 Spirit Crystal, at ang pinakamababang taya na maaari mong ilagay ay 50,000. Ang sino mang gustong tumaya ay maaaring magtungo sa lugar ng pagtaya kasama ang iyong mga Spirit Crystal. Iaanunsyo namin ang mga logro ngayon. Ang halimaw ay 1 hanggang 2. Ang mandirigma ay 1 hanggang 7. The moment that said, nagkagulo ang mga manunood. Nanlaki ang mata ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoon kataas na posibilidad. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 logro ay 3 beses na higit pa. Ang mga posibilidad na iyon ay maaaring walang katotohanan sa totoong mundo. Mukhang kahit na ang mga tagapag-alaga ay naramdaman na ang tsansa ni Lucius na manalo ay napakaliit.
Kung hindi, walang paraan na ang posibilidad ay magiging napakataas. Kung maraming tao ang pumusta sa hayop, ang 100 Beast City ay malamang na mawawala ng malaking pera. Itinakda nila ang mga logro na maaaring katawa-tawa dahil hindi nila naisip na si Lucius ang mananalo. Nang marinig ang mga pangyayaring iyon, umawang ang mga labi ni Jackie sa pagkagalit. Kahit na hindi pa siya sumasali sa anumang laban, hindi dapat ganoon kaina ang kanyang aura. Mayroon bang dahilan para maging napakataas ng posibilidad? Gayunpaman, akma iyon sa kanyang mga intensyon. Dahil 1 hanggang 7 ang kanyang logro, kailangan lang niyang tumaya ng 1,000,000 sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, makakakuha siya ng 7 milyong mga espiritong kristal ng libre pagkatapos manalo sa itim na bakal na taya. Ang pag-iisip tungkol dito ay naging masaya siya. Lalong tumawa si Arnie, mas masaya siya. Bigla niyang naramdaman na pati ang mga tagapag-alaga ay nagsisimula ng maging kaibig-ibig. Sinadya niyang sabihin ng malakas, lahat, narinig mo ba iyon? Mukhang pati ang mga tagapag-alaga ay nararamdaman na walang katotohanan ang kinikilos ni Lucius. Iyon ay, kung bakit nila itinakda ang mga posibilidad na napakataas. Gusto lang nilang makaakit ng mas maraming tao na tumaya kay Lucius para gumawa ng higit pa para sa kanilang sarili. Karaniwan, ang mataas na logro ay sinadya upang mapantayan ang pool ng pagtaya. Hindi nila maaaring ipalagay ang lahat ng kanilang mga taya sa isang tabi, yun paraan, 100 Beast City ay hindi matatalo ng ganoon kalaki kung ang isang panig ang nanalo. Ang paghila sa mga posibilidad ni Jackie na napakataas ay sinadya upang makaakit ng higit pa mga mandirigma para tumaya kay Jackie. Kabanata 3049. Napakaraming mandirigma ang umiling ng tahimik. Halos walang naramdaman na mananalo si Jackie. Napakaliit ng tsansa na manalo siya kaya baliwala lang. Kung ikukumpara sa 1 hanggang 7 logro, nadama nila na ang 1 hanggang 2 logro ay hindi masyadong masama. Kahit na hindi sila manalo ng 7 beses sa kanilang taya, tumaya siguradong matalo si Jackie. Ano ba kasing iniisip mo? Sa palagay mo ba ay talagang kaakit-akit ang 1 hanggang 7 logro? Kahit bihira, gagawin ng lalaking ito siguradong talo. Walang dahilan para tumaya sa kanya. Ang 1 hanggang 2 logro ay maaaring mas mababa, ngunit walang dapat isipin kung isasaalang-alang ang ibang opsyon ay matatalo. Hindi ka dapat masyadong nagsusugal. Ang taong iyon ay maaaring kumilos ng may kumpiyansa, ngunit siya ay isang wandering warrior pa rin. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Ito ay isang itim na bakal na taya, walang paraan upang makayanan ang swerte lamang. Ang mga nag-iisip na mananalo si Lucius ay napakabaliw sa pera, ngunit walang pangangatwiran sa mga taong ganyan. Dapat mong pag-isipan ito ng tapat at huwag makipagsapalaran. Sige, ipusto mo ang buong kapalaran mo kay Lucius. Kapag natalo ka, tandaan mong huwag magmura sa iba. Iyon ang pinili mo. Dahan-dahan, ang mga kaisipang iyon ay naging nangingibabaw. Hanggat may gustong tumaya kay Jackie, makikita silang mga adik sa sugal na gaaman sa pera. Iyon ay dahil ang 1 hanggang 7 logro ay hindi mahalaga kapag ang katotohanan ay nasa harap nila. Nang mabalitaan ni Arnie na may mga gustong pumuste pa kay Jackie, nagalit siya. Noong tumataya sila sa laban ni Leslie, hindi lang sa halimaw ang pinagpustahan ni Jackie kundi kinukutsa pa si Leslie at sinumpa din si Arnie. Nang matalo at mamatay si Leslie, kinutsa pa siya ni Jackie sa tabi ng karamihan. Hindi makakalimutan ni Arnie ang sama ng loob na iyon. Siguradong hindi siya papayag na may tumaya kay Jackie. Natitiyak na niya na sinusubukan lang ni Jackie na magpakitang gilas at manindigan. Siguradong hindi niya hahayaang mag-isip ng mataas kay Jackie. Gusto niyang personal na makita ni Jackie kung paano pinabayaan ng karamihan si Jackie. Gusto niyang marinig ni Jackie kung gaano kaliit ang tingin ng lahat sa kanya. Sa pagkakataong iyon, muling sumigaw si Arnie, "Can all of you please wake up?" Huwag kang magpapaloko sa lalaking ito. Nasabi ko na kanina, he merely started the black iron bet to show me up. Ito ay dahil sinabi ko na magsisimula ako ng isang itim na bakal na taya, kaya sinubukan niyang simulan ito bago ako. Gusto lang niyang magpakitang gilas at kilalanin siya ng lahat. Sinusubukan lang niyang makuha ang atensyon ng lahat. Kung hindi, paanong ang isang gumagala-gala na mandirigma ay magtatangka ng isang bagay bilang mahirap kasing taya ng itim na bakal? Kahit natiwala siya sa kanyang kakayahan, walang paraan na itataya niya ang kanyang buhay sa itim na bakal na taya. Siya may isang layunin lamang sa paggawa nito. Gusto niyang kilalanin siya ng lahat. Ganun din siya dati, bakit ka naman tumataya isang katulad niya? Siguradong matatalo ka. Walang dapat ipag-alinlangan. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas siya sa kinaroroonan ng lahat ng mga alagad ng Deer Pavilion at nagtungo sa gitna ng kinatatayuan ng mga manunood. Sigaw niya, may nagsabi kanina. Ang 1 hanggang 7 logro ay mataas, ngunit matatalo ka lang kahit gaano pa karami ang iyong inilagay. Isa sa
Ang dalawang posibilidad ay maaaring mukhang mas mababa, ngunit hindi bababa sa magagawa mong manalo. Ang pinakamataas na limitasyon ng Black Iron Bet ay 1,000,000 Spirit Crystals. Makakabawi ka ng 2,000,000 kung maglalagay ka ng 1,000,000. Gayunpaman, kung maglalagay ka ng 1,000,000 kay Lucius, itatapon mo lang ang iyong mga kristal ng espiritu. Ang isang mandirigma ay maaari lamang tumaya sa isang panig. Kailangan mong mag-ingat. Kung tutuusin, hindi araw-araw ang pagtaya ng itim na bakal. Napakabihirang nito na baka isang beses sa isang buwan mo lang ito makikita. Kabanata 350. Ang mga taya ng itim na bakal ay may napakataas na limitasyon sa itaas. Kung mananalo ka, maraming beses mong babalikan ang iyong espiritu. Kung talo ka sa lahat. Ang sigaw ni Arnie ay dahan-daang umindayog sa mga mandirigmang gustong pumuste kay Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga salita ay tila makatwiran. Kahit na ang napakataas ng posibilidad, walang paraan na mapanalunan ni Lucius ang itim na bakal na taya. Kahit anong taya nila sa kanya, wala lang iyon. Mas mabuti kung sa halip ay tumaya sila sa hayop. Kahit sila ay magagawa lamang ng 2 beses ang kanilang mga taya, sila ay tumaya pa rin ng marami dito. Sa pagtingin sa dahan-daang huminto ang mga tao sa pagnanais na tumaya kay Jackie, si Arnie ay labis na tuwang-tuwa. Iyon ang gusto niyang makita. Habang nagdurusa si Jackie, magiging masaya si Arnie. Hindi lang niya gustong panoorin ang pagkamatay ni Jackie, ngunit gusto rin niya si Jackie magdusa rin. Gusto niyang pagsisihan ni Jackie ang pagkontra sa kanya. Nilinggan ni Arnie si Jackie na nasa stage pa rin. Pakiramdam niya ay narinig na ni Jackie ang mga salita ng lahat, at tiyak na nagdurusa sa loob. Malamang magbabago ang ekspresyon ng mukha ni Jackie. Gayunpaman, natigilan siya nang makita ang ekspresyon ni Jackie dahil nanatiling walang emosyon si Jackie. Kahit na hindi siya kinilala ng iba, si Jackie ay tila hindi kapani-paniwalang kalmado, na parang wala siyang narinig. Parang wala siyang pakialam na walang tumataya sa kanya. Naintindihan naman agad ni Jackie ang pinagkakaguluhan ni Arnie nang makita ang pagmumukha ni Jackie. Kung tutuusin, kanina pa galit na sumisigaw si Arnie sa mga tao na huwag tumaya kay Jackie. Nang maisip iyon ni Jackie ay halos hindi niya mapigilan ang sarili sa pagtawa. Simple lang talaga ang isip ni Arnie. Akala niya talaga sinimulan ni Jackie ang itim na bakal na taya para lang magpakitang gilas. Walang intensyon si Jackie na akitin ang anumang atensyon sa pagtaya. Kahit na iyon ang kanyang intensyon, walang paraan na ilalagay niya ang kanyang buhay sa linya para doon. Hindi pa ganoon kalayo ang iniisip ni Arnie. Kahit na naisip niya ito, itatanggi niya ang naisip. Pakiramdam niya ay isa lamang clown si Jackie na kulang sa pansin. Akala niya ay makakayanan niya si Jackie sa paggawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Arnie nang napuno muna siya ng pagdududa bago siya nakaramdam ng pagkagulat. Bahagyang umawang ang labi niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya kay Jackie, ano ang pinapalabas mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung gaano ka naapektuhan ngayon dahil lang sa umasta ka na parang wala kang pakialam. Dapat galit na galit ka sa akin ngayon. Siguradong pinagsisisihan mo ang pakikipaglaban sa akin. Hindi mo nakuha ang mga resulta na gusto mo. Laging mababa ang tingin sa iyo ng lahat. Huwag mong isipin na tataya ka ng mga tao dahil lang sa sinimulan mo ang itim na bakal na taya. Isa ka lang talagang tanga. Nang marinig ni Jackie ang kanyang mga salita, pakiramdam ni Jackie ay isang kumpletong biro si Arnie. Tinaas niya ang isang kilay at malinaw na sinabi, may sira ba ang ulo mo? Paano mo nalaman ang iniisip ko? Nababasa mo ba ang nasa isip ko? Sa isip ko, ikaw ang tanga. Nakakatawa talaga kung gaano ka katanga. Naningkit ang mga mata ni Arnie habang ngumuso, bakit ka ba nagmamadaling itanggi ang lahat? Dapat tama ako. Siguradong maktalo ka din. Napaawang ang labi ni Jackie sa sobrang inis. Napakalayo na ni Arnie. Kahit anong sabihin niya, mananatiling matigas ang ulo ni Arnie. Maaaring ayaw ni Jackie na makitungo sa isang baliw na ganoon, pero naalala niya pa rin ang ginawa ni Arnie noong araw na iyon. Noong nagkaroon siya ng isang pagkakataon sa hinaharap, ibabalik niya si Arnie ng ilang beses. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, biglang may naisip. Natatawang sabi niya, dahil sigurado ka na talagang matatalo ako, taya. 1,000,000 espiritong kristal sa halimaw. Bumantong hininga si Arnie, syempre, pastahan ko si Beast. Magbabayad din ako ng malaki. Sa tingin mo ba lahat ay mahirap gaya ng isang gala? Mandirigma tulad mo. Huwag lang tumutok sa pastahan ng ibang tao. Dapat sumali ka rin. Sino ang pinagpustahan mo? Kabanata 351. Mapanghamong kumikinang ang mga mata ni Arnie. Gusto niyang makita kung ilang mga espiritong kristal ang ilalabas ni Jackie at kung sino ang gagawin niya tumayasa. Logically, sa sobrang yabang ng lalaking iyon, tataya siya sa sarili niya, pero posible rin na mag-curveball ang brat.
At itinaya ang kanyang espiritong kristal sa hayop. Matapos sabihin ni Arnie ang lahat ng iyon, naakit din niya ang curiosity ng lahat ng nasa paligid nila. Gusto nilang makita kung magkano ang pastahan ni Jackie at kung si Jackie ang tataya sa halimaw o sa sarili niya. Nakaharap sa mausisa ng mga titig ng karamihan, pinanatili ni Jackie ang kanyang kalmado, na walang pakialam sa iniisip o sinabi ng iba. Ginawa nila. Hindi nila alam ang kakayahan ni Jackie at hindi rin nila alam kung ano ang iniisip nito. Ayaw din niyang malaman pa nila ang tungkol sa kanya. Tumalikod siya at dirdiretsong naglakad papunta sa betting area sa labas ng Coliseum. Ang mga aksyon ni Jackie ay naging dahilan upang ang iba ay tumayo rin mula sa kinatatayuan ng mga manunood, na sinusundan si Jackie patungo sa lugar ng pagtaya. Practice na nagjo-jogging si Rudy para makasabay sa mga yapot ni Jackie. Nang makarating siya sa gilid ni Jackie, nagmamadaling bumulong si Rudy, "Jackie, ilang spirit crystal ang dapat kong tayaan?" Napabuntong hininga si Jackie habang nakaharap, nag-isip tungkol dito saglit bago niya dahan-daang sinabi, "May tiwala ka ba sa akin?" Natigilan si Rudy nang marinig iyon. Hindi ba iyon isang hanggal na tanong? Kung walang tiwala si Rudy kay Jackie, bakit niya ito susundan kung saan-saan? Kumunat ang noo ni Rudy at sinabing, "Syempre may tiwala ako sa iyo. Sinong paniniwalaan ko kung hindi ikaw?" Inayos ni Jackie ang kanyang likod, nagpakawala ng isang mahinang ngiti. "Since you trust me, then bet everything you have on me." Ang posibilidad ay 1 hanggang 7, at ito ay isang magandang pagkakataon. May pagtatansya lang si Jackie sa kayamanan ni Rudy. Malamang na wala siyang 1,000,000 espiritong kristal, ngunit si Rudy ay tiyak na mayroong 500,000. Kung tutuusin, si Rudy ay naging alchemist na ng ilang sandali, at dapat ay mayroon siyang ipon. Hindi na kailangan pang isipin ni Rudy bago siya tumango pagkatapos niyang marinig iyon. Plano kong gawin iyon. Nang matapos silang mag-usap ay nakarating na sila sa betting area. Sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga mandirigma ang nasa likuran. Lahat sila ay curious na nanunood habang tinitingnan ang bawat kilos ni Jackie. Hindi alintana ni Jackie kung gaano kainit ang kanilang hitsura. Napatingin siya sa caretaker sa likod ng mahabang mesa. Siya ay katulad ng ibang tagapag-alaga, nakatayo na nakaayos ang katawan at hindi na nagpapakita ng isang pahiwatig ng emosyon tulad ng isang makina na ginawa para sa 100 Beast City. Hindi na nagdalawang isip pa si Jackie bago kumuha ng 1,000,000 spirit crystals at ibinigay sa caretaker, at sinabing, "Gusto kong tumaya ng 1,000,000 mga kristal ng espiritu. Lahat sila ay mapapa sa akin." Kinokolekta ng caretaker ang mga kristal ng espiritu bago isulat ang kanyang pangalan sa segment ng mandirigma. Nakarinig si Jackie nang sama-samang hinga nang sabihin niya iyon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magsabi na si Jackie ay mula sa isang espesyal na lugar upang maglabas ng 1,000,000 kristal na espiritu. Ang iba ay nagsabi na si Jackie ay tunay na nasaroon ng loob na maging tiwala sa kanyang sarili. Parang hindi siya. Para alalahanin kung gaano kahirap ang itim na bakal na taya. Kabanata 3052. With that, naglakad si Jackie sa gilid. Si Rudy, nakatayo sa likuran niya, ay humakbang matapos tumaya si Jackie at hindi na nag-alinlangan pa habang inilabas niya ang lahat ng kanyang ipon mula sa kanyang storage ring. Ito ay 67,000 espiritong kristal, lahat ay inilagay kay Jackie. Naglakad siya papunta sa gilid ni Jackie. Sa pagkakataong iyon, iba ang tingin ng lahat sa kanilang dalawa habang unti-unting lumalakas ang mga usapan. Sa umpisa pa lang, magkasama na sila. Ang lalaki sa tabi ni Lucius ay palaging pinoprotektahan si Lucius. Ito ay malinaw na ang kanilang medyo malapit ang relasyon. Ngayon parang hindi lang sila close but incredibly slow. Ang taong iyon ay naglabas ng isang kakaibang bilang ng mga kristal ng espiritu, kaya't iyon ay lahat na mayroon siya. Tinasta niya ang lahat kay Lucius. Hindi ba natatakot na mawala ang lahat? Narinig niya lahat ng sinabi namin kanina. Ganoon ba talaga siya ka-confident sa lalaking ito na si Lucius, at pakiramdam niya ay kaya niyang manalo si Lucius sa Black Iron Bet? Huwag mong i-overestimate yung dalawa. Sila ay dapat na nanggaling sa isang hindi gaanong mahalagang lugar. Marahil ay hindi nila alam kung gaano kalakas ang lahat. Ang lalaking iyon sa tabi ni Lucius ay malamang na walang tunay na karanasan at bulag na nagtitiwala sa kanya. Matatapos na siyang umiyak. Tama ka, halatang walang alam ang dalawang ito. Ang sino mang may anumang katalinuhan ay hindi gagawin ang kanilang ginawa. Ang mga taong ito ay tumaas ang kanilang mga boses habang sila ay nag-uusap, na tila nilayo na marinig nilang dalawa ang lahat. Gayunpaman, parehong si Jackie, na si Lucius, at si Rudy ay kumilos na parang wala silang narinig. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras upang labanan laban sa kanila. Bago lumabas ang mga resulta, wala na silang paraan para baguhin ang isip ng mga taong iyon.
Ang sino mang mayroon pa ring mga espiritong kristal sa kamay ay dumating at naglagay din ng kanilang mga taya. Pagkatapos tumaya ni Rudy, tumabi lang siya sa tabi ni Jackie. Sumunod ang mga mandirigma mula sa kinatatayuan ng mga manunood. Nang mailagay nila ang kanilang mga taya, hindi sila nagatubili na ipusta ang kanilang mga espiritong kristal sa mga hayop. Isang kalbong lalaki na nakasuot ng uniforme ng Rosefinch Pavilion ang naglabas ng lahat ng mayroon siya, isang kabuoang 760,000 spirit crystals, at itinaya ang lahat sa mga hayop. Ang kalbo na lalaki ay may hindi kapani-paniwalang kasiyahan sa kanyang mukha, na tila isang mahirap na pulubi na sinaktan ito ng mayaman sa magdamag. Pagkatapos niyang bunutin ang lahat ng kanyang espiritong kristal, bumulong siya sa kanyang sarili, 760,000 espiritong kristal ay malapit ng maging 1,520,000 sa isang iglap. Malapit na akong maging milyonaryo. Pagkatapos ng lahat ng aking pagkatalo at panalo, maraming taya pagkatapos, nakakuha lang ako ng 20,000 espiritong kristal. Hindi ako makapaniwala na ang kapalaran ko ay babalik sa ganoong paraan. Pagkasabi niya noon ay tumingin siya kay Jackie. I should thank you, really. Kung hindi mo pa sinimulan ang itim na bakal na taya, hindi ako kayang kumita ng napakaraming spirit crystal ng sabay-sabay. Malapad ang ngiti ng kalbo habang nagsasalita na parang kakatama lang sa loto. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jackie sa mga salitang iyon. Nakakunot ang noo ni Rudy habang nakatingin sa kalbong lalaki, naiinis. Ang kalbo na lalaki ay hindi nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Niloloko lang niya si Jackie. Malamig na ngumuso si Rudy habang nakatalikod, hindi nakakaabala sa isang taong ganyan. Tuwang-tuwa silang lahat sa kanilang sarili, tiyak na matatalo si Jackie. Hahayaan niya silang isipin kung ano ang gusto nila. Kahit 3 laban si Jackie sa entablado, sigurado si Rudy na malamang na hindi iyon kakailanganin ni Jackie maraming oras. Kabanata 3053. Sa loob ng 2 oras, makikita na nila kung sino ang mga tumatawa. Ang mga sumali sa taya ay nakakuha ng 2 ng mga manunood, at kabilang sa kanila, isa lamang sa kanila ay si Jackie. Ay pamilyar sa. Ang taong iyon ay tumaya ng 100,000 spirit crystal kay Jackie. Ang Wandering Warrior ang nagsuot ng berdeng robe. Dati, ang parehong lalaki na si Leslie ay nagalit. Ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay tumaya sa hayop sa labanan bago ang huli, na nanalo ng 3 beses sa kanyang mga kristal na espiritu. Sa sandaling iyon, nilabas niya ang isang portion niyan at itinaya kay Jackie. Nang sumigaw ang lalaking nakasuot ng berde na itataya niya ang 100,000 espiritong kristal sa mandirigma, lahat ay natigilan. Tiningnan nila ang lalaking nakasuot ng berdeng may panunuya at panunuya. Nababaliw na ang lalaking ito, katulad ni Lucius. Pareho silang pinagbantaan noon ni Leslie, ngunit ang lalaking ito na naka-berdeng robe ay mas matalino kaysa kay Lucius. Matapos ang pananakot ni Leslie ay hindi na siya nagsalita pa. Sa ginagawa niya ngayon, malinaw na pupunta siya para sa Deer Pavilion. Tama na. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Hindi ba siya nag-aalala na baka mabantaan na naman siya? Sa tingin ba niya dapat na lang siyang mag-double down dahil masama na ang kalagayan niya? Napatingin si Jackie sa lalaking nakasuot ng berdeng damit at nagtama ang kanilang mga tingin. Wala siyang pakialam, ang tila sinabi ng iba habang pinananatili niya ang isang kalmadong ekspresyon. Nang tumingin si Jackie, tumango lang ang lalaki kay Jackie nang walang salita. Napabuntong hininga si Jackie, medyo nasiyahan. Kahit walang sinabi ang lalaking nakasuot ng berde sa buong oras, nasabi ni Jackie ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang lumaban. Ayaw na niyang itulak pababa ng mga alagad mula sa mataas na antas ng mga angkan. Nakakaawa siya na wala siyang anumang katayuan o background, ngunit tumanggi siyang sumuko. Itinaya niya ang mga espiritong kristal kay Jackie bilang isang paraan upang labanan ang kapalaran. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Arnie. Nakakatawang tanawin. Mukhang may intensyon kang labanan ang Deer Pavilion hanggang sa dulo. Kung gayon, tutuparin ko ang iyong hiling. Mas mabuting tandaan mo ito. Maging mas maingat sa hinaharap. Kung hindi ka mag-iingat, hihiwain ka namin. Kahit na ang Whirling World ay may maraming mga paghihigpit, maraming mga lugar na walang anumang. Mula ngayon, dapat handa ka ng mamatay anumang oras hanggat nabubuhay ka sa mundong ito. Dumilim ang mukha ng lalaking nakasuot ng berdeng damit nang sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang mga salita, hindi sinasabi kahit ano. Tumingin siya kay Arnie bago naglakad pabalik sa kinatatayuan ng mga manunood. Pagtingin sa figure ng lalaki, hindi napigilan ni Rudy na mapabuntong hininga. Bulong niya kay Jackie, I can understand what he feels right now. Kung wala ka sa paligid, malamang na ganoon din ang sitwasyon ko. Baka hindi pa ako kasing yaman niya. Kapag nahaharap sa kawalan ng katarungan, baka
Tanggapin mo na lang nang walang iniisip na lumaban. Talagang handa siyang lumaban. Mabilis na lumipas ang 1 oras, at ang mga tao. Ang pagsali sa mga taya ay naglagay ng kanilang mga taya. Maliban sa lalaking naka-green na damit at sa duo ni Jackie, ang iba ay pumupuste sa kanilang espiritu. Mga kristal sa mga hayop. Kahit na ang 1 to 2 odds ay hindi kasing ganda ng 1 to 7, lahat sila ay sigurado na si Jackie. Matatalo. Ang kakayahang kumita ng pera ay bagay pa rin. Sa entablado, naghihintay na ang Thousand Feathered Beast. Kabanata 3054. Ang Thousand Feathered Beast ay halos 6 na metro ang taas at mukhang isang miniature na bundok. Panay ang lakad ni Jackie papunta sa stage. Sa sandaling lumakad siya sa entablado, ang hadlang sa paligid ng arena ay nag-activate, na naghihiwalay sa entablado mula sa labas ng mundo. Hindi. Gaano man kalakas ang mga pag-atake mula sa loob, walang makakalusot at makakarating sa kinatatayuan ng mga manunood. Sa sandaling tumayo si Jackie sa pwesto, gumalaw ang Thousand Feathered Beast. Ikinumpas nito ang napakalaking pakpak nito, na humahanggaw sa hangin pagkatapos isang matinding tili. Nanatiling nakatutok sa kanya ang matatalas nitong mata, kahit sa hangin. Bahagyang ipinikit ni Jackie ang kanyang mga mata habang binunot ang kanyang kulay abong espada mula sa mustard seed. Ang itim na bakal na taya ay nangangailangan sa kanya na manalo ng 3 magkakasunod na laban, at ito ang una niyang laban. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay bumubuo ng gray rune pagkatapos ng gray na rune. 100 soul sword ang na-materialize mula sa mga rune na iyon. Inabot niya ito at isinuot ang mga ito sa kanyang espada. Nagsimulang mag-vibrate ang gray na espada mula sa enerhiya sa loob habang ang Thousand Feathered Beast ay patuloy na lumilipad sa hangin, nakatingin kay Jackie. Isang malakas na sigaw na naman ang pinakawalan nito na naging dahilan ng pagpintig ng kanyang eardrums. Sa sumunod na segundo, iginalaw ng Thousand Feathered Beast ang mga pakpak nito at biglang umatake. Naglabas ito ng kulay-kulay na bahaghari na ningning na napakasigla na ito ay nakabulag sa hangganan. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak, na bumubuo ng mga maliliit na bagyo dahil sa kung gaano ito kabilis. Muli itong nagpakawalan ng iyak ng hindi mabilang na mga balahibo ang umalis sa katawan nito, mabilis na sumugod kay Jackie. Ang mga balahibong iyon ay maaaring mukhang hindi kapani-pani walang maganda, ngunit mayroon silang layuning pumatay na maaaring tumago sa kaluluwa ng sinuman. Ito ang natural-born technique ng Thousand Feathered Beast, ang Deadly Plume. Ang mga balahibo ng Thousand Feathered Beast ay napuno ng kakanyahan nito. Depensa ba man ito o opens iba, 12-dosenang beses itong mas malakas kaysa sa anumang ordinaryong sandata. Narinig lamang ni Jackie ang pag-ihip ng hangin habang ang mga balahibong iyon ay mabilis na lumipad kay Jackie sa hindi mahahalata na bilis. Nagtaas siya ng kilay. Sa kabutihang palad, alam niya ang Deadly Plume. Alam niyang ang pagiging impresibo ni Deadly Plume ay nagmula sa bilis at lakas nito. Sa gayon ay isinaaktibo niya ang mga batas ng kalawakan, na wala mula sa lugar. Sa sandaling nawala si Jackie, hindi mabilang na mga balahibo na may kulay bahaghari ang dumapo sa kanyang orihinal na lugar. Ang bilis at dami ng mga balahibo na iyon ay natakpan man lang ng 15 metro sa paligid kung saan naroon si Jackie. Sa anumang normal na pag-urong, kahit na si Jackie ay hindi masyadong nasugatan, siya ay magtamo ng ilang mga pinsala dahil sa hindi niya maiwasan ang bilis at kapal ng pag-atake. Kung siya ay nasugatan mula sa unang welga, ang hinaharap na mga laban ay maaapektuhan. Si Jackie ay may plano laban doon at sa gayon ay naiwasan ang pag-atake. Samantala, gulat na gulat ang mga manunood kaya hindi nila alam ang sasabihin. Nanlaki ang mga mata nila, nagbabantang lalabasan sila kanilang mga socket. Panginoon, napakalakas ng ibong ito. Ang mga pag-atake nito ay kakilakilabot na mabilis. Napakalayo nito kay Lucius. Karaniwan, hanggat gusto ng isang mandirigma. Upang maiwasan ang pag-atake mula sa distansyang iyon, dapat nilang magawa, ngunit ang pag-ataking iyon ay dumating sa napakabilis na bilis. Kung ang breath na iyon ay walang anumang bagay sa kanyang manggas upang kumurap, karamihan sa mga tao ay hindi makakaiwas dito. Tama na. May ginamit kaya ang lalaki para paliitin ang distansya. Pakiramdam ko ay nasira ang espasyo. Nagamit kaya niya isang spatial technique. Alam ba niya ang spatial techniques? Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Anuman, ang ibong ito ay hindi magiging madaling pakitunguhan. Napakabilis na kahit na hindi ganoon kalakas ang mga pag-atake, mahirap itong harapin. Tama na yan. Ang lalaking ito ay iyon malas na pumili ng pinakamalakas na hayop sa 5. Ang ibong ito ay hindi mukhang mas mahina kaysa sa lobong pinili ni Leslie kanina. Kabanata 3055. Ang mga kinatatayuan ng manunood ay sumabog na sa talakayan dahil sa palitan na iyon. Hindi pa sila nakakita ng halimaw ng ganoon kabilis.
Kahit na nasa safe distance na silang dalawa, malaki ang tsansa na hindi makakapag-novel drama si Jackie. Iwasan ang pag-atake kung hindi niya ginamit ang mga batas ng kalawakan. Maaaring nasugatan siya, kahit na nakakaapekto sa mga huling resulta. Sa pagtingin sa palitan na iyon, hindi nila maiwasang magtaka kung nakatakas sila ng hindi nasaktan kung sila ay nasa entablado. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Arnie habang sinabing, "Karma always find a way to punish those who deserve it." Ang daming nagawa ng lalaking ito. Mga masasamang bagay, kaya siya pinaparusahan. Pinili niya ang pinakamalakas sa mga halimaw, at hindi man lang niya mapapanalo ang una tugma. Baka masira siya ng mga balahibo ng bahaghari sa ibong iyon sa isang sandali lang. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagsimulang tumawa ang iba pang mga disipulo mula sa Deer Pavilion sa likod niya. Hanggat nagkakilala si Jackie kasawian, sila ay matutuwa. Si Arnie naman ay parang tumama sa loto. Sa totoo lang ay hindi naman ganoon kalayo si Rudy kay Arnie, kaya sinadya ni Arnie ang pagtaas ng boses para siguraduhing narinig ni Rudy ang lahat. Hindi na nakatiis si Rudy, lumingon kay Arnie na may malamig na tingin at malakas na sinabing, "Tama ka, laging bumabalik ang karma." Ang hayop na pinili ni Leslie ay mas malakas pa sa ibong ito. Namatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan, at pinatutunayan lamang nito na tama ang sinabi mo. The moment na sinabi ni Rudy yon, nagtawanan ang mga tao. Tunay na masakit ang mga salita ni Rudy, gamit ang sariling salita ni Arnie laban sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Arnie habang ang kanyang mapagmataas na sarili ay napawi sa isang iglap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Rudy na parang gusto niya itong punetin. Napaawang ang labi ni Arnie sa pagtaas ng boses. "Maruming mongrel. Ang sama mo kasing si Lucius. Maghintay ka lang. Kapag nabigyan ako ng pagkakataon, hihingi ako sa inyong dalawa ng awa." Sa pagharap sa mga banta na tulad nito, medyo nanginginig pa rin ang puso ni Rudy, ngunit nasanay na siya at nagsimulang maging imyon. Hindi man lang siya nag-abalang magtaas ng kilay bago siya nagpakawala ng malamig na tawa. "Kung mayroon kang mga kasanayan, pumunta ka agad. Itigil ang pagmamayabang bago ka gumawa ng isang bagay. Siguraduhin mong hindi ikaw ang humihingi ng awa bago ka mamatay." Pabalik-balik ang pagbaril nilang dalawa, dahilan para maging tense ang atmosphere sa bawat minuto. Alam ng mga mandirigma sa kanilang paligid na hindi uupo ang dalawang iyon kung hindi dahil sa mga patakaran ng 100 Beast City. Hindi nila mapapatawad ang kanilang mga sarili kung hindi sila nagsimulang mag-away kaagad. Galit na si Arnie na nanginginig ang mga kamay. "Sige, kung ganoon. Ignorante ka lang Kerba tulad ni Lucius. Hindi ko na kailangan ng ilang araw para ipakita ko sa iyo kung sino ang iiyak." Tumaas ang isang kilay ni Rudy, nagpa siya na tumalikod na lang. Walang mangyayari sa pagtatalo ng ganyan. Pareho lang silang nagpaputok ng mga salita pabalik-balik. Kahit matalo niya si Arnie sa isang digmaan. Ng mga salita, ano ang ibig sabihin nito? Parang wala siyang magagawa kay Arnie sa sandaling iyon. Ang ginawa lang nito ay bahagyang itulak si Arnie. Kabanata 3056. Unti-unti, napansin ni Rudy na lalo siyang nagiging katulad ni Jackie. Unti-unti niyang naiintindihan kung bakit laging kalmado si Jackie. At kung bakit walang makakarating sa kanyang ulo. Free whoop, free whoop, free whoop. Hindi mabilang na mga balahibo na may kulay bahaghari ang marahas na humahampas sa ibabaw ng entablado. Halos hindi sila lahat na iwasan ni Jackie. Tumangala siya sa thousand-feathered beast sa langit, napansin pa rin ang matatalas nitong mga mata. Nakatingin ng diretso sa kanya. Kahit na wala itong ipinakitang emosyon, ang matinding pagpatay na nagmumula rito ay parang isang alon ang humahampas kay Jackie. Magaling lang ba siyang umiwas? Kanina pa siya umiiwas. Bakit hindi siya lumalaban? Ay ibinigay up sa kahit na. Lumalaban dahil alam niyang matatalo siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng batang ito? Sa tingin ba niya ay mauubos ng thousand-feathered beast ang lahat ng lakas nito kung patuloy siyang magtatago ng ganoon? Kung ganoon talaga ang iniisip ng lalaking iyon, magiging biro ito. Ang thousand-feathered beast ay hindi isang aktwal na hayop. Ang enerhiya nito ay hindi mauubos salamat sa buong 100 Beast City. Ang tanging mauubusan ng enerhiya ay si Lucius. Pinakinggan ni Rudy ang lahat ng iyon na may kalmadong panlabas na ekspresyon. Baka curious siya kung bakit hindi umaatake si Jackie, pero nanatili siyang kalmado. Kung tutuusin, nagtiwala siya kay Jackie at alam niyang may dahilan ang lahat ng ginawa niya. Gayunpaman, ang mga nakapaligid kay Rudy ay wala sa kanyang kalmadong saloobin. Lumingon kay Rudy ang lalaking may bigot na nasa tabi ni Jackie kanina at curious na sinabing, bakit hindi siya umaatake? Hindi ba siya madedehado kung ipagpapatuloy niya ito? Baka sinusubukan lang niyang i-drag ang mga bagay-bagay dahil alam niyang matatalo siya. Sa totoo lang, malabo niyang sinabi iyon.
Ang ibig niyang itanong ay kung alam ba ni Jackie na mamamatay siya, at sinusubukan lang niyang manatiling buhay hanggat maaari. Gaano man kagago si Rudy kung minsan, naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Kaya't nilinggan niya ang lalaki at malamig na sumagot, wala tayong dahilan para mag-isip bago lumabas ang mga resulta. Ituloy mo lang ang panunood. Napaawang ang labi ng lalaki, nilunok muli ang mga salitang sasabihin niya. Matapos iwasan ang panibagong pag-atake, muling tumangala si Jackie sa halimaw. Lumapad na naman ito, bulong niya sa sarili. Iniiwasan niya lang ang mga pag-atake, ngunit pinagmamasdan din niya ang mga galaw ng halimaw. May tanong pa siya na kailangan niyang masagot. Huminto siya habang hawak niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, nilaslas ang hayop. Ang pagsira sa void ay naging isang itim na slash na lumipad mismo sa Thousand-Feathered Beast. Sa sandaling iyon, bulungan at hingal ang mga tao. Siya ang umatake. Sa wakas ay umatake siya. Ayoko talagang makitang namamatay ang lalaki sa pagod bago pa man lang siya maglunsad ng isang pag-atake. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Iyon ay gagawing masyadong boring ang labanan. Ang hayop lang ang umaatake, habang ang lalaki ay umiiwas. Ito ay hindi kawili-wili sa lahat. Ang kulay abong slash ay naglakbay ng napakabilis. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ng Thousand-Feathered Beast. Sa pagharap sa pag-atake ni Jackie, walang paraan na hindi makagalaw ang halimaw. Iniunat nito ang mga pakpak habang bumubulusok sa himpapawid. Ang slash. Humampas sa mga kuko ng Thousand-Feathered Beast, hindi ito tinamaan. Nakarinig ng boom ang lahat ng tumama ang laslas sa harang. Kabanata 3057. Ito ay isang hadlang na partikular na ginawa upang putulin ang entablado at ang labas ng mundo, na nagpoprotekta sa kinatatayuan ng manunood mula sa maapektuhan. Nang tumama ang laslas sa harang, nagdulot ito ng maliliit na alon bago na-absorb. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie habang nakakunot ang noo. Ang Thousand-Feathered Beast ay hindi lamang mabilis na umatake, ngunit ang bilis kung saan ito gumalaw ay hindi dapat. Minamaliit din. Kanina, nagkaroon ng pagkakataon ang Thousand-Feathered Beast na lumayo bago siya umatake, ngunit naghintay ito hanggang sa Destroying the Void. Ay lumapit sa kanya bago ito tumakas. Sinusubukan ba nitong ipakita ang bilis nito? Ang hayop ay gawa sa enerhiya, hindi kayang mag-isip para sa sarili. Ang mga kaisipang iyon ay lumutang sa isip ni Jackie bago niya ito itinapon. Hindi ito ang oras para isipin iyon nang makita ng mga manunood ang nangyari, hindi nila napigil ang magsalita. Maging si Arnie ay humagulgol, ang bilis. Talagang malas si Lucius, dahil maliksi ang ibong iyon. Hindi ito maaabot ng mga pag-atake sa kung gaano ito kabilis gumagalaw. Kahit na si Lucius ay may paraan para tumakbo, ang kanyang tunay na enerhiya ay mauubos sa oras. Siya ay tiyak na mamatay, inihatid tulad ng isang piraso ng karne sa chopping block. Mabilis na sinabi ng isang alagad ng Deer Pavilion, tama ka, Arnie. Ang batang ito ay karne na sa chopping board na naghihintay na hiwain sa kalahati ng ibong iyon. Pero maswerte siya. Kung nahulog siya sa ating mga kamay, hindi natin siya bibitawan ng ganoon kadali. Napaawang ang labi ni Arnie nang sumilay ang disappointment sa mga mata niya. Tama ka. Kung mapupunta si Lucius sa ating mga kamay, mas masahol pa ang kahihinatnan niya at hilingin niyang patay na siya. Ang hayaan siyang mamatay ng ganito ay napakabuti ng kapalaran para sa kanya. Pagkasabi noon ay ikinulong ni Arnie ang kanyang mga kamao habang nakatingin sa figure ni Jackie na may makamandag na puot. Bahagyang ipinikit ni Jackie ang mga mata sa stage. Muli niyang hinawakan ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay habang nakatitig sa Thousand-Feathered Beast. Ang kanyang kanang kamay ay nagsimulang bumuo ng higit pang mga selyo. Sapat na enerhiya ang Dom Alloy sa kulay abong espada habang isinaaktibo niya ang mga batas ng kalawakan, humihila papasok. Isang ligtas na distansya muli mula sa hayop. Sa pagkakataong ito, nagplano siyang maglunsad ng long-range attack. Sa totoo lang, hindi nagmamadali si Jackie na tapusin ang laban. Kahit medyo marami siyang naranasan kamakailan, pakiramdam niya ay kulang siya sa karanasan kumpara sa iba. Ayaw niyang masyadong maagang matapos ang mga away na nasa kontrol niya. Ikinuyom niya ang kanyang espada habang nakaharap muli sa Thousand-Feathered Beast. Isang laslas ang kanyang pinakawalan, sa pagkakataong ito ay kasing laki ng kamao. Bigla itong lumawak sa hangin, naging napakalaking slash na may lapad na 9 metro. Dati, iniiwasan ng Thousand-Feathered Beast ang pag-atake ni Jackie dahil masyadong maliit ang atake. Ang libo. Napakabilis na naiwasan ng Feathered Beast ang pag-atake, kaya nagpa siya si Jackie na maglunsad ng isang malaking pag-atake sa pagkakataong ito. Gusto niyang makita kung maiiwasan ito ng hayop. Nang maging malaki ang laslas, ang Thousand-Feathered Beast ay agad na nakaramdam ng panganib. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak laban sa kanya. Lumipad kaagad.
Dahil si Jackie ay naglunsad ng paalang na pag-atake, ang pag-atake ay lumawak lamang ng paalang, ngunit ang hayop ay lumipad paitaas, atake ni Jackie. Muling humampas sa harang. Pagkatapos magdulot ng ilang ripples, walang ibang nangyari. Sandaling natahimik ang mga tao matapos itong masaksihan bago sila muling pumutok. Kabanata 3058. Baka may mali sa lalaking ito. Hindi ba niya alam kung ano ang ginagawa ng pagpapalawak ng saklaw ng isang pag-atake? Bawat teknik, may mga limitasyon nito. Maliban kung ang mga ito ay malalaking pag-atake sa lugar sa simula, ang pagpapalawak ng lugar ng isang pag-atake ay mangangahulugan ng pagbabanang lakas ng teknik. Tama na. Kung ang lakas ng pag-atake ay 10, ang pag-atake ay malamang na naiwan lamang na may 5 pagkatapos ng kanyang ginawa. Siya ay isang Wandering Warrior, kaya gaano kalakas ang pamamaraan. Kung ang pag-atake ay nasa tuktok nito, maaaring nasugatan nito ang ibon. Pagkatapos niyang palawakin ang pag-atake ay naiwan na lamang. Sa lakas ng 5, kahit na mapinsala nito ang ibon ay mawawalan lamang ng ilang mga balahibo sa karamihan. Nagsimulang tumawa si Arnie. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadyang tumawa sa labis na paraan ngunit talagang natatawa siya sa ginawa ni Jackie. Katangahan. Masasabi ng lahat na ang pamamaraan na ginamit ni Jackie ay hindi dapat isang malaking pag-atake sa lugar. Babawasan lang niya ang pinsalang haharapin nito sa pamamagitan ng pagpapalawak nito na talagang kalokohan. Kahit sinong may kaunting katalinuhan ay hinding-hindi gagawa nito. Natawa si Arnie at sinabing, nagsisimula na akong maghinala na sinusubukan lang akong libangin ng lalaking ito nang simulan niya ang pagtaya sa itim na bakal. Simula nang umakyat siya sa stage, lahat ng ginawa niya ay napatawa na lang ako. Una, patuloy lang siyang umiwas sa mga pag-atake. Pagkatapos noon, naiinip na siyang tumutol. Ang kanyang pag-atake ay hindi sapat na mabilis, ngunit sa halip na baguhin ang kanyang paraan ng pag-atake, nagpasya siyang palawakin ang kanyang saklaw ng pag-atake. Sa tingin ba niya ay gumagamit siya ng ultimate god rank technique na makakasakit ng husto sa ibon kahit palakihin pa niya ang lugar? Tumawa ang isa pang alagad. Sobrang swerte niya na magkaroon ng access sa isang lower earth rank technique, lalo na sa ultimate god rank 1. Sa tingin ko, magaling lang siyang tumakas. No wonder sobrang yabang niya. Akala niya siguro ay makakatakas siya sa ating lahat. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Arnie. Pakiusap. Marunong man siyang tumakbo, hindi ibig sabihin na wala kaming tao dito na dalubhasa sa bilis. Hanggat gusto namin, mahuhuli namin siya. Gayunpaman, huli na ang lahat, dahil dito mamamatay ang taong ito. Walang paraan na makakaligtas siya. Pulang-pula ang mukha ni Rudy sa galit. Gusto niyang lumapit kay Arnie at sampelan ito sa mukha. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat upang pigilan ang kanyang galit. Hindi naman sa ayaw niyang masaktan si Arnie, ayaw lang niyang gumawa ng walang kabuluhan. Walang mangyayari kahit gaano pa sila magtalo. Pinagnilayan niya ang kaisipang ito upang pigilan ang galit na namumuo sa kanya, sinusubukang huwag mawala ang kanyang pagkalamig. Ang pakikipagtalo sa kanila ay walang magagawa. Habang kino-compose ni Rudy ang sarili, muling sinabi ni Arnie, ito na ang pinakabobong taong nakita ko. Masyado niyang iniisip ang sarili niya. At sobrang pride. Malamang pinagsisisihan ni Lucius ang lahat sa ngayon. Hindi niya inaasahan na hindi lamang magiging hayop ang pinili niya. Malakas pero mabilis din. Alam niyang mamamatay siya kapag nagpatuloy ito. Kaya naman nagsisisi siya. Siya ay masyadong mapagmataas, hindi kaya. Para makita ang mga desisyon niya. Ang isa pang disipulo ay sumama sa hate train. I don't think he's that prideful, but he's just very stubborn. Pinipilit niyang magpakitang gilas hanggang sa huli. Alam na natin ang naghihintay. Kanya, libu-libong balahibo ang tatago sa kanya. Mamamatay siya ng kakilakilabot. Gagawin niya. Napaka-confident niya sa sarili niya, hindi niya matatanggap ang resulta, panunuyan ni Arnie. Hindi na nakapagpigil si Rudy matapos marinig ang lahat ng iyon. Bigla siyang tumayo at tumingin kay Arnie. Bago ilabas ang mga resulta. Pwede bang tumahimik ka? Sa tingin mo ba lahat kayo ay matalino? Sa paningin ko, kayo ang kalat-kalat. Kabanata 3059. Wala kang alam tungkol kay Lucius, kaya paano ka nakakasigurong matatalo siya? Sa tingin mo ba ang lahat ay mauuwi sa pagkasunog sa isang malutong na tulad? Leslie. Pagkasabi ni Rudy ay malamig niyang tinignan si Arnie dahilan para maging purple ang mukha ni Arnie. Anong sabi mo? Malamig na ngumiti si Rudy. Nagsasalita ako ng mga salita ng tao. Hindi mo ba sila naiintindihan? Kaya mo bang isara ang nakakainis mong bibig? Ikaw. Maaaring maramdaman na ayos lang pagkatapos mong magsalita, ngunit mangyaring maging mapagbigay sa nararamdaman ng iba. Para akong masusuka sa sandaling binuksan mo ang iyong bibig, alam mo ba yon?
Masyadong katangahan ang mga sinasabi mo. Nang magsimulang magsalita si Rudy ay hindi na niya napigilan ang sarili. Naalala niya lahat ng sinabi ni Arnie at lalo siyang nagalit. Kung siya maaari, gusto niyang patayin si Arnie sa kanyang mga salita. Galit na napatayo si Arnie sa kanyang kinauupuan nang biglang tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Napakakapal ng tensyon kaya maaaring putulin ng kutsilyo, at isang away ang mangyayari kung walang gagawin. Ang mga alagad ng Deer Pavilion ay nagmamadaling hinaila pabalik si Arnie nang makita nilang hindi maganda ang sitwasyon. Kung nagsimula silang mag-away, hindi biro. Magagalit ito sa mga batas ng 100 Beast City. 100 Beast City ay walang pakialam sa kakayahan o background ng isang tao. Hanggat ang isang tao ay lumabag sa mga patakaran, sila ay agad na mapaparusahan. Kung tamaan sila ng kidlat, matatapos din sila tulad ni Leslie. Kahit anong pag-aatubili nila, kailangan nilang tumayo at hawakan ang braso ni Arnie. Arnie, huminahon ka. Huwag subukan na makipagtalo sa isang taong tulad nito. Kung dumating ka sa suntok, pagkatapos ang lahat ay tapos na. Kahit na ikaw ay napiling alagad ng Scarlet Pavilion, hindi mo magagawang panindigan ang mga batas ng Whirling World. Pagkatapos ng lahat, binabaliwala ng mga batas dito ang anumang bagay. Kung siya ay namatay, walang halaga ang mawawala, ngunit kung ikaw ay hilahin pababa kasama niya, hindi ito magiging katumbas ng iyong buhay. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nagpakalma kay Arnie. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa likod. Tama ka, mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa kanya. Pagkatapos noon, sinigawan ni Arnie si Rudy, huwag mo na nga akong isipin na hilahin ako kasama mo, brat. Hindi ako mahuhulog sa mga pakulo mo. Kung gusto mong mamatay ng ganoon kalala, tumakbo ka sa entablado at mamatay kasama si Lucius. Pagkasabi noon, isang malamig na tawa ang pinakawala ni Arnie, mukhang hindi siya mahuhulog sa anumang pakulo. Umupo ulit siya, hindi nagabala pang tumingin. Rudy na. Napaawang ang mga labi ni Rudy sa sobrang galit, tiyak na si Arnie ay wala sa tamang pag-iisip. Ito ay marahil isang bagay na hindi kailanman gagawin ni Arnie. Pagbabago rin sa buong buhay niya. Dahil pinili niyang manahimik, gayunpaman, hindi na mapakali si Rudy sa anumang bagay at bumalik sa kanyang upuan. Walang narinig si Jackie mula sa kinatatayuan ng manunood kahit gaano pa sila kalakas. Sa sandaling iyon, siya ay lubusan. Naisip ang Thousand-Feathered Beast. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan niya bago niya hinawakan ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Itinuro niya ang kanyang mga paa pasulong at sumugod sa himpapawid, muling hinampas ang Thousand-Feathered Beast. Naglaslas siya mula sa ibabang kaliwa hanggang sa kanang itaas na anggulo. Ang kulay abong slash ay naging isang napakalaking 9 na metrong slash muli. This time, meron na siya. Pinalawak ang pamamaraan tulad ng dati. Alam niyang mababawasan nito ang lakas ng pag-atake. Kabanata 3,060. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie. Isinaaktibo pa niya ang mga batas ng espasyo sa paligid ng kanyang talam, na naging sanhi ng orihinal na pag-atake na kailangan lang maglakbay sa kalahati ng distansya. Ang Thousand-Feathered Beast ay sumigaw at bumaril sa hangin tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, sa kasamaang palad ay hindi ganoon kabilis. Yumigtad bilang bahagi ng 9 na metrong slash na tumusok sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ang buong katawan ng Thousand-Feathered Beast ay nanigas habang ang mga pakpak nito ay patuloy na nanginginig. Hindi nito napigil ang umiyak sa hangin. May sumigaw sa mga manunood, tama. Tumama ang lasla sa ibabang bahagi ng katawan ng ibong iyon. May mali. Tingnan mo. Bakit wala man lang sugat sa katawan ng ibon? Malinaw na tinamaan nito ang hayop, kaya bakit wala dugo ba talaga? Totoo yan. Pakiramdam ko ilang beses lang sumigaw ang ibong iyon. Lumilipad pa pataas, kaya hindi naapektuhan. Ang Thousand-Feathered Beast ay talagang nagpakpak ng mga pakpak nito upang manatiling nakalutang. Ang Destroying the Void ni Jackie ay tumago sa ibabang bahagi ng katawan ng Thousand-Feathered Beast. Maliban sa pagsigaw ng matinding paghihirap matapos tamaan, ang halimaw ay tila walang ibang reaksyon. Nagdulot din ito ng ilang mga tao na maging mausisa. Parang napakalakas ng depensa ng halimaw. Kahit na ang pag-atake ni Lucius ay nagawang mahuli ang halimaw, ang depensa ng halimaw ay pinakamataas, kaya hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Kahit na ganoon kalakas, ilang balahibo ang dapat na bumagsak, ngunit ang ibon na ito ay hindi naghulog kahit isang balahibo. Hindi ba baliw iyon? Tama ka. Sa tingin ko medyo absurd din. Napakahina kaya ng mga nakakasakit na kakayahan ng taong ito na hindi man lang mabali ang ilang balahibo. O baka naman ang mga depensa ng halimaw na ito ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng katawan nito. Matindi ang mga talakayan sa mga stand ng manunood dahil nataranta ang lahat sa nakita. Ang pag-atake ni Jackie ay mukhang medyo malakas.
Nabawasan man ang kapangyarihan dahil pinalawak, tinamaan pa rin nito ang halimaw sa huli. Dapat itong magkaroon ng kahit kaunting marka. Natahimik sila sa katotohanang wala ni isang balahibo ang nahulog mula sa halimaw. Maliban sa ilang sigaw ng paghihirap, tila hindi ito naapektuhan. Tumawa na naman ang nakakaloko si Arnie. Nakakatuwa. Anong uri ng pamamaraan ang ginagamit ng batang ito? Ito ba ay kahit nasa ranggo ng lupa? Napakabilis niyang tumakbo, pero hindi ako makapaniwalang napakahina ng mga atake niya. Ni isang balahibo ay hindi niya nagawang baliin. Sumama ang ibang mga alagad ng Deer Pavilion. Tama si Arnie. Gumagamit kaya ang lalaking ito ng elementary red level technique? Kung hindi, paano ito magiging mahina? Napakahina ko. Hindi ko kayang tingnan. Kung ganoon ka ina, bakit ang bongga niya bago ang laban niya? Saan niya nakuha ang lakas ng loob niya? Di ba nabanggit na natin kanina? Malamang nanggaling ang batang ito sa hindi gaanong halaga. Marahil ay iniisip niya na ang kanyang kaunting mga kasanayan ay maaaring magdadala sa kanya sa mahusay na taas. Na walang sino man sa kontinente ng Hestia ang makakapantay sa kanya. Siya ay isang ignorante na tanga na hindi alam kung gaano kalawak ang labas ng mundo, at iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na simulan ang itim na bakal na taya. Siya. Akala niya kaya niyang manalo ng 3 sunod-sunod na laban. Ang mga disipulo ng Deer Pavilion ay napuno lamang ng masamang hangarin sa puntong iyon. Sila ay hindi kapani-pani walang masaya, walang humpay na sinasabi iyon. Si Jackie ay ganap na walang silbi. Kung ikukumpara sa kung gaano kasabik ang Deer Pavilion, mas kalmado ang ibang mga manunood. I think I can see the end of it all, so hindi na kailangan pang lumaban. Naisip ko na baka kaya niya talagang manalo kahit isa. Laban bago mamatay sa ikalawang round. Hindi ako makapaniwala na hindi niya kayang lampasan ang una. Gayunpaman, nakaramdam ako ng simpatiya para sa gumagala-gala na mandirigmang iyon. Medyo malaki ang kinita niya noon pero naghagis ng 100. 1,000 espiritong kristal ng sabay-sabay. Napakalaking pagkawala niya. Buti na lang at nakinig ako sa payo mo at hindi ako pumuste kay Lucius. Kung hindi, iiyak ako ngayon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.